Morning po. Mag-try po ako ng langka, jackfruit. So, I've seen this several times no sa comment section and at the same time sa may messenger din po. No? Marami po nagtatanong nito eh. Pero this time, ulam po ito. So, yung ginataan po siya, gatang langka. Magta-try din po ako nung hinog po nito. Yung mismong prutas po ba yan or hindi ko rin alam kung prutas or vegetable po ba ito. Pero ito po gata po ito, gatang langka. So kumuha na po ako ng blood sugar baseline 122 po through the Otay CGM. Tapos pagkatapos ko po itong kainin, babalik po ako after 2 hours and we'll see kung meron po bang blood sugar spike to or wala. Reminders lang po, wag pong mag-aanli. Always eat in moderation. Hindi po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So wag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day. Conclusion na po tayo dun po sa kinain ko pong ginataang langka or jackfruit today, no? Nag-start po yung blood sugar level ko at 122. And then after an hour, umakyat po siya ng bahagya, nag 124. So from 122 nag 124. Then after a couple of minutes, umakyat pa po ng konti, yung 124 nag 126. So yung 126, yun na rin po yung pinaka-peak nung entire 2-hour duration habang minomonitor po natin yung blood sugar level. And then eventually on the second hour, bumaba din naman po siya. Mas mababa po ng konti kaysa rin sa baseline na 122. 121 po yung final blood sugar reading po niya. So ang conclusion po natin, no, wala pong ginawa si ginataang langka sa blood sugar ko po. No? So sobrang steady lang po niya. You have to remember na yung typical lang po yun, na isang order po, pag umorder po kayo sa mga karinderya or sa restaurant, yung isang order lang po siya, good for one person. Hindi ko po alam kung kakain po kayo na mas marami ron or kung iaandi nyo po siya is ganun pa rin po ba yung epekto nun. Well, as far as I can understand, hindi po siya kasi yung hinog na langka eh. So you have to take note of yung ripe versus dun sa unripe na mga prutas, no? And I think it's the same with vegetables. So pagka ripe na po siya, especially kung overripe, mas tumataas po yung sugar content or total carbohydrates content po niyan. So, dun po sa next vlog, tatry ko naman po yung ripe po niyang langka na yan and tingnan po natin kung ano po yung gagawin niya sa blood sugar. Sa blood sugar ko po. So, yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.